At ito na yung pinakamagandang part. Handa na kayo? Handa na kayo? Mamamatay ka. Ang iiwan mo sa pamilya mo, utang. Tapos, ang tawag nila sa'yo, magaling na magulang? How come? Kapatid, hindi yun joke. Chain reaction yun. Kaya ka nagkasakit, hindi mo ginagawa yung simpleng kailangan ng katawan mo. Magpapagamot ka. Hindi ka naman gagaling kasi hindi mo nga ginagawa yung kailangan ng katawan mo. So, mauubos ang pera mo. Eh, hindi ka pa magaling. Tuloy-tuloy ang panggagamot, wala ka ng pera, mangungutang ka na. Eh, hindi ka naman gagaling, mamamatay ka. Lubog kayo sa utang. Tas ang tawag sa'yo, magaling na magulang? Pag-aralan nyo nga. Duktong-duktong lang yan. Wala na naman akong kausap. Mga langgam. Sa pool, may natutunan ba? Maganda ba yung natutunan? Ako kasi pag maganda yung natututunan ko, pumapalakpak ako. Plastic. Walang kusa. Okay, by the way, hindi nga pala to applicable. Baka si Sir kasi, teka lang ako, bawal ako dyan. Hindi ito applicable sa 4 na sakit. Okay, ano-ano yon? Yung may rheumatic heart diseases, liver cirrhosis, chronic kidney diseases, and ascites. Bakit? Itong 4 na to, 1 liter lang ang maximum na tubig na pwedeng inumin. Tama ba, kuya? Pag lumagpas sila ng 1 liter, malulunod sila, ikamamatay nila. Kaya hindi ko to itinuro para magdoktor-doktoran kayo, ha? Yung iba kasi nakatintsakin, pag uwi, uy, sabi sa kumari, uminom ka ng 8. Eh, ganito yung sakit, patay. So, itinuro ko to sa inyo, kasi na-interview ko kayo, kaya nga inagapan kita, di ba? Tapos, hindi rin po ito applicable sa mga baby, ha? Baka namang 8 buwan pa lang, naku, 8 baso. Malulunod ho yun. Meron tayong tinatawag na age bracketing. Gusto niyo matutunan? Pag 3 years old, 3 glasses ang minimum. Pag lumagpas siya ng 3 baso, very good. Pag 4 years old, ang minimum 4 glasses. Pag 5 years old, 5 glasses. Ilang taong ka na? 79 glasses. Sabi na, 1 drum yun. Hindi ho. Kasi may narinig, 1:1. Hindi ho. Pagdating po natin ng 8, yun na po yung minimum. Okay? Mga kaibigan, tapusin na po natin yung topic tungkol sa tubig. May natutunan ba kayo? To move on. For 20 long years now na ako po ang inyong lingkod ay nag-aaral at patuloy na nag-aaral ng salita Diyos. Huwag na kayong magtaka bakit yan ang pinag-aaralan ko, ha? Tapos na kasi ako ng medisina, nakapag-specialized pa. Pangalawa, may malalim pong paninindigan yung missionary doctor na kaharap nyo. Ano yun? Na ang salita ng lahat ng doktor, ibig sabihin kasama ako doon. Ang medisina, pati na rin ang siyensya, lahat po yan ay pwedeng magkamali. Pero ang salita ng Diyos, walang kamalian. Kaya yan po ang ginagamit kong basis sa pagpapractice ko as Doctor of Medicine. Ibig sabihin, lahat ng ituturo ko at ipagagawa ko sa pasyente ko, naaayon lamang sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Malinaw? Okay. Ngayon, at sa aming pag-aaral, tubig lang talaga ang nilikha niya na pwedeng inumin ng tao. Wala na pong iba. At ang nakasulat po doon, may tumutugtog. Ayun. Okay lang yan. O, ito na. Isa lang ang nakasulat sa salita ng Diyos na pwede nating inumin, tubig. At gusto niyo marinig ano ang nakasulat? At gusto niyo kung ano nakasulat? Si Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay. English, water is life. Eh, ang hina nyo ng uminom ng water, you are now losing your life. Galing, no? Alam nyo, hinahanap ko yung mga iniinom nyo, baka sakaling makita ko. Kung nakasulat sa Biblia. Wala akong makita eh. Iced tea is life. Wala. Soft drinks is life. Wala. MP lights. Wala. San Mig lights. Wala.
At alam nyo, kahit ilang taon nyo bali-baligtarin ng Biblia, makinig maigi, 4 lang na kabayo. Mali. 3 kabayo lang ang nilikha ni Lord. Puti, brown, at saka itim. Walang red horse. Sa Paul? Paano kung hindi sasabihin to? Tingin kayo sa akin. Dali, tingin. Pag pinaiinom mo ng 8 baso, nagre-reklamo. Ang hirap, nakakalunod. Pero red horse, 3 kahon. Humihingi pa ng banlaw. Ang kapal ng mukha mo. Tubig, hirap na hirap ka. Alak, ang dami. Ha? O ngayon, alam nyo na kung ba't may sakit kayo? Mas tinatangkilik nyo ang likha ng tao kaysa likha ng Diyos. Tama? Sige, okay. Next topic. Pwede ma-repeat mo ang that aloud. Hindi na nakasabi ko. Which one? Rheumatic heart disease? Naglilista ko kayo. Bigyan ko na lang kayo ng kopya. Liver cirrhosis, chronic kidney diseases, and ascites. Okay na pa? Okay. Kakatawa naman sila nanay. Kasi i-share namin sa iba. Oo, pero walang exam, ha? Gumagawa ng kodigo, Kodigo. Okay, next topic. Okay ba kayo? Okay pa kayo? Senyasan nyo ako pag nagugutom ho kayo, ha? Kausapin natin si Ben. Next topic, high blood and diabetes. Eto na. Makinig na kayo, maigi. Gumising na kayo. Napakaganda ng topic nito. 21 ang attendees ngayon na may high blood. Pipili ako ng 3. Sino yung matagal ng may high blood? Matagal ng may high blood. Okay. How many years na ang high blood mo, nanay ko? 3 years. Okay, 1. 2 pa. How about you, ma'am? 30 years. 30 years. Pataasan po ang labanan, mga kaibigan. Next. Bossing. 20 years. Parang ganito rin kahapon, no? Okay, mga kaibigan, pakinggan nyo maigi, ha? Huwag muna kayo magkwentuhan para hindi masayang. Napakasimpleng topic ng ituturo ko ngayon. Pero kung talagang maiintindihan nyo, malalim na kaalaman ng ibabaon nyo na. Okay? Habang buhay. Tandaan nyo, yan lang ang gift na meron ka na pwede mong ibaon habang buhay. Tama? Kaalaman. Are you ready? Sa Pilipinas, alam nyo ang pangalan ng sakit. Tinanong ko kung gaano katagal, nasagot nyo naman. Dugtungan natin ng simpleng tanong, bakit ka kaya nagkaroon ng sakit na high blood? Nung gumawa kami ng survey sa buong Pilipinas, DOH, may 3 nangingibabaw na answers. Number 1, dahil daw po sa pagkain. Pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks. Di high blood. Ikalawang sagot, dahil daw naman po sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. At ikatlong sagot, lahi-lahi, mana-mana. In English,